Hello guys! Welcome to another vlog. And for today's video, syempre pupunta na naman tayo sa garden. Ngayon pala is Friday na dito sa amin. May dala akong tubig at nagbubungkal kami doon sa garden. Papakita ko sa inyo. Meron pala kaming nakuha na libre na kanang water tank. So libre lang siya kaso wala siyang metal. Kailangan namin siyang ilibing or kailangan namin siyang ibaon. And dito namin yan siya ilalagay. Ayan na si asawa. Pati si anak nagbubungkal na. Tingnan nyo naman dalawang malalaking water tank. Hello. Kailangan talaga namin ng water tank dahil sobrang need ang tubig dito sa garden. Katulad ngayon na 3 weeks na hindi umuulan dito, and kapag palagi kaming gumagamit ng tubig sa loob ng bahay, pagdating ng bayaran, sobrang madami kaming babayaran. So ngayon, yan, maglalagay tayo dito ng water tank dahil libre nga lang at parang old na siya na water tank, and usually talaga meron yan siyang parang bakal para ano, kasi kapag mapuno yan siya, syempre muburot ang water tank na malaki dahil 1,000 liter yan siya, dalawang 1,000 liter. So muburot siya, so kailangan nung metal, kaso tinanggalan nila ng yung metal tapos ginamit nila. Kailangan pala namin siyang i-open ito dito lahat, yung dalawa yung ilagay natin. Guys, pumasok nga pala kami sa loob. Kasama ko si Ethan dahil si Ethan gusto na niyang pumasok sa loob at ayaw na niyang maglaro sa labas. Sabi niya cold daw. So ngayon is nagluluto ako ng panihapon namin. So itong lulutuin natin para sa ating panihapon is beef. So mag-beef soup tayo ngayon. Si asawa is nandun pa sa labas. Nag-work pa doon si asawa. Hindi ako makatulong sa kanya dahil nga walang kasama si anak dito. And kailangan ko din na magluto dahil ngayon is alas 7 na ng gabi, though maliwanag pa rin sa labas dahil nga pa-summer na tayo and matagal talaga bumaba ang araw kapag summer. So ngayon puntahan natin si asawa sa labas. And update pala sa ating mga sibling, no? You don't can you lose me? Andun pala si asawa, wala na daw siyang ganang magtrabaho. So, andito pala yung ating mga ansok or anong pangalan, ansok, mga sidling. So, puntahan natin kung ano na yung nangyari dahil hindi pala niya tinapos. Aso, ayan na nakalagay na sa baba. Kaso, kailangan pa, medyo maano pa ito. Very high pa. So, kailangan more deeper pa siya. So, kailangan pa natin yung palahin. Mga hanggang dito siguro. Para ba, pag marami yung tubig, hindi siya mag-burst. Aso, ito pala sa asawa. Busy. On? You will... Yeah. Ayan. Ito pala. Dahil tingnan nyo yan. Yung bahay na nire-renovate niya, hindi pa yan tapos. So, ayan. Unti-unti niyang tinatapos siya mag-isa. So, guys, ayan. Tapos na pala akong nagluto. Bata. Hello, guys. Tapos na pala akong nagluto. Alam nyo, super late na ngayon. Alas 8 na ng gabi. And talagang kaming lahat ay pagod na pagod. Pati si asawa is pagod na daw siya. At gusto na din daw niya matulog kasi hindi pa kami nakakain. But, naluto naman yung ating niluto na soup. Ito yung ating ulam ngayon. Tamang-tama at pagod na pagod ako. At marami akong pinala kanina. So, Ethan always like soup. Yeah. That's why also, gusto ko din talaga na magluto ng mga pagkain na may soup. Kaso, itong aking asawa is he don't like soup. I'm here, crazy, I'm tired. Yeah, he's also so tired. On, alis good? Hindi pala yan siya. He don't eat rice. Makain lang ng potato. And that is easy. Hi guys, good morning again. Sunday ngayon dito sa amin and tinatapos pala namin yung water tank. Grabe, sobrang
Maaga pa dito, nagpapala na kami. Ayan na yung nangyari. Ang dami kong ginawa ngayon, pinagpala ngayon. Kasi ako lang gumawa dahil sa asawa is busy. But sabi niya, tama na daw yan. That's enough already. Ich denke. Oh, careful. Because the soil will fall. Kailangan kasi siya nakabaon. Yeah. No? It's enough na? Yeah. Kasi wala nga siyang metal. And we will put it like that. Yeah. Kailangan pala talaga namin siyang tapusin ngayon dahil mamayang gabi is uulan dito. Sa weather forecast, uulan dito sa amin. So, kailangan na nating mag-ipon ng tubig dahil talagang kalas kaayo siya og tubig. Sige og bis-bis. 3 weeks na walang ulan dito sa amin dahil meron na nga akong mga itinanim sa garden, like yung mga carrots, tsaka yung mga carrots kasi is idinirect ko siya sa lupa. Carrots, meron na akong tanim doon na garlic, onion, tapos super herbs and mga peas ba. And yung salad ko, yung aking mga cabbage, kailangan na siyang bisbisan, tsaka yung mga strawberry. So 3 weeks kaming, oh, careful! 3 weeks kaming nagbis-bis gamit ang tubig sa loob ng bahay. Feeling ko talaga sobrang dami naming nagamit and nag-aalala ako para sa babayaran namin sa tubig dahil sa sobrang dami kong everyday ganyan. Ganyan na yung itsura. Yung kalahati niya is nakabaon. Ito naman yung agasanan ng tubig. Ano ba yan? Wala na tayong Tagalog. Sa sobrang pagod ko, wala nang Tagalog. This one is full, the water will flow back in the tube. Yung ating palang mga mansanas dito sa garden ay nagsisimula na siyang mamulaklak. Ayan, oh. Ganda na mga bulaklak niya, pula. Ito din kasi is red na mansanas. Siguro ganyan. Ewan ko, hindi ko kasi, wala kasi kaming green na mansanas dito sa garden. Tapos ito yung aming cherry blossom. Hala shots, the cherry blossom shots is already started also to weather. Shun past fetish na hopefully na pollinate na yan. Meron namang ibang mga bees na dito. Tsaka ang bango. It's smelly. It have smell. Ang bango pala talaga niya. Ito naman si asawa. Naglalagay ng acrylic. Anong pangalan yan? Pantakip sa yung may mga butas. Yan yung trabaho niya ngayon. Ito pala is nalagyan na niya ng parang yung sa eke ba, yung mga corner ba. Maganda naman yung nilagay niya. Hindi ko alam kung mag-last ba yan siya. Dahil parang manipis lang na wood. And you have a lot more acrylic? Nicht mehr so viel. I told you, we need to buy the 1 box. Deswegen mache ich auch nur noch hier oben. Weil die andere Farbe überdeckt ja. Oh, ayan oh. Kailangan pa niya yan siyang punuin lahat. Takpan lahat ng mga butas-butas. So, ito yung itatanim natin dito sa malaking pot. Kaya itatanim ko ito sila sa pot dahil ito siya is mag-bloom in summer. So, kapag summer, ilagay natin ito sa harap ng bahay. Ngayon kasi is meron na ako doong nakalagay na parang spring bloom na mga flower. So, ito siya is itatanim pa lang natin, pero meron ito siyang isang box na ito nabili ko na may isang package na may isang dahlia, meron itong gladiolus o parang gladiola na pink at saka meron pang itong parang gladiola na purple at saka itong parang pugon na meron naman siyang mga bulaklak. And 'di ba? Ang ganda, parang mix siya. So dito natin ilalagay sa malaking paso na na pala ito. Pinabutasan ko na ito ni asawa. So ngayon na hindi pa siya namulaklak, dito pa muna natin ito ilagay sa likod bahay. Mga by June siguro, kapag medyo mainit na, like magsisimula na yung summer, pwede na nating ilagay itong ating summer na mga bulaklak sa harap ng bahay. Last year kasi hindi talaga ako nakapaglagay ng mga
bulaklak sa harap ng bahay. Uy, dahil sobrang busy ko ba? Sobrang busy namin, and maliit nga lang yung garden namin last year dahil nag-focus talaga kami sa loob ng bahay and sa paglilipat. Like, naglipat kami, kalimutan ko, parang natapos kaming naglipat July. So, kailangan talaga na matapos namin siya. And syempre, before kami naglipat, may ginawa din kami sa loob ng bahay. Like, tinapos yung mga floor, yung sa Vonsimer or sa living room. So, yun yung inatupag namin last year. Pinagkabisihan namin last year. Kaya, itong mga ganito na mga trabahuin sa garden is hindi ko talaga siya nagawa. Ngayon na may time na tayo, is ngayon natin ito gagawin. Mga bulaklak naman is hindi naman kailangan ng sobrang maganda na kuan. Sobrang maganda talaga na soil. So, itong maraming stick na soil, maganda ito para sa mga bulaklak. So, tamang-tama. Ang laki nitong ating pot ba? Plastic lang ito. Nabili ko din sa Action ang pangalan ng kanang bilihan dito ba na mura lang yung kanilang mga paninda. Ako, ayan pala, nakabalot pala ito siya. Akala ko nagsagul-sagul siya sa loob ba. Ito is gladiola din. Ang liliit, parang sibuyas. Matagal ko pala itong natanim ba. Ayan oh, tingnan nyo. Busy din pala si asawa sa likod. Kahit hindi pang mayaman yung bahay, basta may kuan, may mga bulaklak, maganda yung mga pananim na bulaklak, di okay na yun, di ba? Ang dami pala nito. Hindi naman siguro ito maano lahat. Guys, dito pala ako ngayon sa ating mga pananim na mga raspberries. Bungkalin natin itong lupa dito dahil magtatanim tayo ng stachelberry or para siyang hindi para, pero ano siya, gooseberry. May dalawa tayo na nabili. Tapos, dito natin ilinya natin siya dito. Tapos, may dalawa pa din akong plant na, iba pang plant na kailangan kong itanim ngayon. Kung may pakita ako sa inyo, ganito yung mga ahas nila dito. Ayan. Ganyan kaliliit yung kanilang mga ahas. I saw small snake again. Ganyan. Sobrang liit, diba? Yan, kaliliit yung kanilang mga ahas. Ito na yung itatanim natin. Ngayon, ito is stachelberry or ito na yung gooseberry. So, hindi pa talaga ako nakakatry nitong gooseberry. So, ngayon, makakatry na tayo dito sa ating garden. And meron na pala siyang sumisibol na mga bunga. So, kailangan talaga na itanim natin ito siya. Tapos, ito din is nabili namin ito sa grocery store. Minsan kasi sa mga grocery store dito is nagtitinda sila like in the beginning of spring, nagtitinda sila ng mga pantanim. Like mga berries. Usually maraming berries. So, meron ding isa dito na stachelberry. Ano ito siya? Pula din siya katulad nitong isa. So, ito siya is wala pa masyadong mga dahon. Pero kasi 1 euro lang ito. Tapos ito naman is 12 euro ang isa niyan. Diba? Alaki ng diferensya. Kaya ito is parang mamunga na ito this year. Pero ito is kailangan pang alagaan. Pero may isa namang dahon na nagsisimula na. So, we will see. And, ayan oh, maliit lang siya. Mayroon palang napakalaking roots dyan, oh. Hindi ko alam kung ano na yan. Saan yan galing. Pero kailangan natin yang tanggalin. Dahil nga, dyan natin itanim yung ating berry. Hindi ko alam. Bakit napakalaking yung roots? And, tingnan nyo, wala naman. Ito lang yung pinakamalaki. Tapos, yung ibang mga plants is nandun. So guys, ito na. May tanim na natin itong pangalawa. Do meron pang isang maliit dito na sanga na naiwan. Pero maliit na man na yan. Mamamatay na din yan sa kalaunan. So maging fertilizer na lang yan dyan. Hindi na tinanggal ni asawa. Gikapoy na og ka ng bungkal. So hinayaan na lang niya. Matatanggal din naman yan. So ito is tatanim na natin dito. Ito yung ayan, yung mag-green.
So, malaki na din pala ang nabungkal ni asawa. Binungkal na din niya lahat. Dahil kailangan talaga yung tanggalin. Dahil sobrang laki niya na roots. Yan na yung tatlo na bago natin natanim. Yan yung isa. Dalawa. Yung malalaki. Katabi ng mga raspberry. So guys, ewan ko, parang last na natin tanim ito ngayon. Bukas na naman tayo magtatanim dahil meron pa akong nabili noong nakaraan na gulay. Pero ngayon is ito yung last. Pangalan nito is Melonenberna. So it's like a melon pear. And nakatanim na kami nito noong last year nung nakatira pa kami sa apartment. Kalimutan ko na kung anong lasa niya, pero para siyang melon na maliliit kasi siya na parang pera. So kaya tinatawag siya na Melonenberne. Try natin ngayon dito sa garden itong ganito dahil gusto ko talaga na ulitin siyang itanim dahil nung nasa apartment nga kami is parang pinutol namin siya, and ito daw is para siyang berries na after mamunga siya or itanim mo siya this year, babalik siya in the next year. So, hindi mo na kailangang ulit-ulitin na itanim like yung sa ibang mga gulay. Alam nyo, pagod na ako. Kaya yung Tagalog, Bisaya ko at yung pagsasalita ko is pasensyahan nyo na kung hindi nyo na ako maintindihan. So, ayan, ito siya is lumalaki pa ito siya. And then, yeah, we will see. Dahil nung nagtanim kami is the same year naman is namunga din siya. Ayan, itatanim ko dyan sa gilid ng bakod namin. Para siyang yung puno niya is parang puno ng sili. Yung siling haba ba pang sigang. Pero ayan, I think humahaba siya, and alam nyo, naalala ko, yung mga bunga nito is super malalaki kaysa sa puno, and siya, minsan hindi nakakayanan ng mga sanga niya yung kanyang mga bunga. So nakakatuwa kasi maliit yung puno pero malalaki yung kanyang mga bunga. But yeah, i-update ko naman kayo kapag mamunga na ito. Hopefully this year is mamunga na din. And nung nakaraan I think marami din siyang bunga. Nilagyan ng compost na asawa yung tinanim ko ngayon. So okay lang yung kanina na hindi natin masyadong nilagyan ng lupa dahil lalagyan talaga yan ng compost para maganda yung tubo ba. Ay, pakita ko pala sa inyo yung aming napakaliit na mansanas. Tingnan nyo, oh, may bulaklak siya. Excited ako dito dahil meron siyang bulaklak. This year we plant it shots na, or you plant it in autumn. Imagine, sobrang liit niya tapos may bulaklak. Sana magkaroon ito ng fruits this year dahil 3 itong mansanas. The other one is pear, Oda? One up here, yeah. Pero ito siya, ito siya, wala pa siyang wala pa siyang bulaklak. Dahon lang talaga. And update tayo sa ating mga patatas. Ayan, meron ng maliliit na mga sprout. So, yung maliliit na sprout dyan means na kailangan siyang dagdagan ng compost. Meron ding iba dito, hindi ko alam saan yung iba na merong sprout na yan, nilagyan na pala ni asawa. Ito, ayan, meron ng sprout. Yung isa, lumabas pa yung isang patatas. So, ayan, so it means na ganyan, lagyan na yan na siya ng compost. Super gabi na dito ngayon sa amin. Mga alas 8, more than 8. Pero ipapakita ko pala sa inyo yung ginagawa ni asawa. Hindi pa ito yung final na pintura. Tingnan nyo naman yan. Pink na pink. Hindi yan yung final na pintura. Parang yan siya, primer or parang protection dahil nga wood yan. And then, kailangan niya daw tong tapusin ngayon. Kaya ayun, overtime. You making overtime? So, ito yung sa likuran. And the other side is also finished? Finish. Also, here is not finished. So, here pala is not finished. Pero ito, baka tatapusin niya or baka ubusin na lang niya yung natira na pintura doon. Kasi malapit na ding dumilim. Naririnig nyo yung mga ibon. It's so it looks like it will rain today dahil maulap na siya. Hopefully it will rain. Ayan naman yung bata. Si Ethan. Hello? It's an Ethan. Ethan, that is sand.
Esen ka dyan, anak. Maybe give him food. Iwan ko lang kung napakita ko ba kanina pagkatapos kong magtanim. But ito yung ating summer summer plant or flower na ilalagay natin sa harap ng bahay. And natanim ko na dito yung mga bulaklak, yung gladiola, yung basta yung mga magagandang bulaklak, and we will see. Dito ko lang muna ito ilalagay kasi mabigat. Oh, careful, Ethan. Careful, Ethan! It is it. Yeah. Pero si Bubu, Papa. Apple juice. So, pumasok na kami, guys. Ang ingay na, Ethan. Madilim na. Tapos sabi niya asawa, tatapusin daw niya yung kanyang ginagawa. Gusto ko na pumasok dahil pagod na ako. Anyways, yan lang muna for today's video. And if you like this video, don't forget to follow and subscribe to our channel. You can also follow our Facebook page, Pearly Alms, and to our other social media accounts. Papaliguan ko na din ito si anak. Sus, you're so dirty, anak. Tschüss! 9. Auf Wiedersehen! 9. Bye, guys!